Okay, good morning, everyone. Welcome to RCB Realty Marketing Corporation. Once again, this is the continuation of our topic, the sales process. Yesterday, we have discussed the prospecting and qualifying. So now, uh, we'll, we'll now discuss the third process, which is the presentation. Okay? So first, let us define first, ano nga ba yung presentation? So, ano ba yung presentation sa sales? No? Let us go back to Mr. Dictionary. No? Tanong natin, ano ba ang presentation? According to the dictionary, presentation is the giving of something to someone, no? Especially as part of a formal ceremony. So, you are giving something, no, to someone. No? Yun po ang definition ng dictionary. And ano pa? It is what daw? Ang presentation is a speech or a talk in which a new product, idea, or piece of work is shown and explained to an audience. So, yun. So, parang nagpe-present ka nga. May mga bagong ideas, may gusto kang i-promote, may gusto kang i-advertise, o kaya naman may gusto kang ibenta. No? Kailangan mong mag-present ng iyong idea. Okay? Then, ano pa, no? Sabi ng Wikipedia, no? A presentation is the process of presenting a topic to an audience. No? It is typically a demonstration, introduction, lecture, or speech meant to inform. So, ibig sabihin, you are informing, you are persuading, no? You are inspiring, motivating, or to build goodwill, or to present a new idea or product. Kaya po ang sabi ni Wikipedia. According to our book, no, the sales presentation is a persuasive vocal and visual explanation of a proposition. Ibig sabihin, vocal, no? You need to communicate. Visual, you need to provide some materials. No? Yan po ang sales presentation. The basic of marketing remain the same. No? You will be creating a strategy to deliver the right messages to the right people. Kailangan pag nagpe-present ka with conviction. Tama ang informasyon, hindi kung saan mo lang kinuha. Dapat may basihan ka at yan ay right messages. No? Kasi na-qualify mo na nga yan. Eh. No? Pag ibig sabihin, nasa number 3 ka na, that is now the right people that you should be given the right messages. Okay. So, bakit ba kailangan natin mag-present? No? Why should we have this what we call presentation? To prove that what you are selling can meet needs that have most importance to the customer. No? Para i-explain mo doon further, ano ba ang benefit? What's the importance? No? Yeah, you will now deliver now the with conviction, no? Na itong pine-present mo ay totoo, no? At kailangan ng customer mo. And what is the purpose of your presentation? Ano ba yung purpose? Siyempre, ang main purpose natin is what? To sell the product to the customer and to give service or to help this customer. Okay? So, ano yung mga purposes ng presentation? Nandiyan po yung knowledge. You should have the knowledge of the project. You should have your beliefs. No? Kailangan naniwala ka. Maniwala ka doon sa pinipresent mo. Kasi pag hindi ka naniwala, you will not, what? Walang conviction. No? Hindi mo mabibenta yung produkto mo. And, there should be the desire and needs. No? Kailangan ma-establish mo yung desire. Saka ma-establish mo yung na yan ay kailangan. Kaya mo nga siya pinipresent dahil kailangan siya ng iyong customer. So ano pa? No? Maintain the good attitude. No? Pag nagpe-present, there's a lot of consideration in terms of attitude and should be with what? With conviction. So yan po ang purposes, no, ng presentation. So, the knowledge, the belief, desire or needs, attitude, and with conviction. Pag sinabi mong with conviction, it now deals with you. Sarili mo na yun. Okay? So, yan. Pag inad mo lahat yan, the knowledge, plus belief, plus desire or needs, plus attitude, and plus conviction will give you the sales success. O, diba? Kaya kasi nasabi natin dito na sa presentation pa lang, close na yan. No? Kasi, yung susunod na step natin, yung susunod na process is just only a confirmation. But during the presentation, we
projected no? That the client is already what? Already a closed transaction. Okay? So, yan po, no? So, ano ba yung mga kailangan mong tandaan pag nagpe-present? No? These are some of the basic consideration in presentation. Number one is, you should build rapport. Or the keyword there is, the winning trust, no? Pag nagpe-present, no? Ano ba, unang ginagawa natin is, we need to, what? To set the schedule, to set the time, then you will meet, no? Magme-meet kayo, then, from there, no? Pag nagpe-present, huwag muna agad ibigay ang produkto, no? Huwag muna ilatag yung mapa, yung sales of division map, huwag muna. Now, all you need to do is what? You build rapport. You influence your customer. Mag-uusap muna kayo para mapanatag ang loob niya sa'yo. Hindi yung pagdating ng client mo sa meeting place, sa venue, bigla mo nang binigay, Mare, alin ba dito? Ma'am, sir, alin ba dito? You should build rapport para madali na sa'yo yung presentation, no? Madali mo na may impluwensyahan yung iyong customer. Ano pa, no? Sell the benefits. Ano ba ang after talking for a little while, no? After influencing your customer, you need to what? To sell now the benefits. Ano ba yung mga benepisyo ang makukuha ng kliyente sa produkto mo? Kung binibenta mo house and lot, ano ba ang benefits niya, no? What are the advantages of buying your product? For example, no? Ano ba yung mga basic na advantages pag bumili ka ng house and lot, no? Malapit sa mga establishment, no? Malapit sa mga eskwelahan, no? Malapit sa palengke, no? Those are some of the advantages. And there are so many advantages that you can point out to the buyer, okay? So, ano pa? Don't talk too fast or too slow. Tiyakin pong naiintindihan ka ng iyong kliyente. Pag nagpe-present, ang main ingredient ng presentation is what? Communication. Pagka nakikipag-communicate ka, dapat natitiyak mo na naiintindihan ang bawat word na binibitawan mo. Hindi yung parang kinakain mo yung letra, no? Sa presentation, kailangan malinaw lahat sa kliyente mo. Huwag masyadong mabilis, huwag din masyadong mabagal, no? Pag masyadong mabagal, maiinip ang iyong kliyente. Okay, focus, no? This is very important in presentation. Pag nagpe-present ka, focus on your product, no? Kung ang produkto mo real estate, no? Always bring with you only real estate. Do not bring some products, other products, no? May bit-bit ka nga RCD, no? Bit-bit mo si RCD. Pero may dala-dala ka naman dyan mga vitamins, may dala kang mga kape. No? You will not close the project. Bakit? There's a preservation in your mind. No? At the back of your mind, you will say that this is, no? You will say this na, pag hindi ito bumili ng aking, hindi ko to na-close o offeran ko to ng mga damit, mga vitamins, mga kape, no? You will not close that kasi hindi ka nakafocus, no? Very important yung focus. Ano pa? Product knowledge, no? Kailangan pag nagpe-present ka, you should have what? Sabi ko nga kanina, the purposes of communication is what? You should have this knowledge or product knowledge. Dapat alam mo yung specification, alam mo kung ano yung produkto na binibenta mo. Alam mo kung saan ang location niyan, alam mo yung mga advantages, disadvantages, benefits ng produkto mo. At alam mo yung mga description niyan. Description ng subdivision, everything, no? Pag pinag-usapan product knowledge, mayroon kang malalim na kaalaman tungkol sa iyong produkto. Okay. So, at presentation, less is more. Ibig sabihin, pag nagpe-present ka, huwag na masyadong marami ka palabok doon sa presentation mo. Always go directly to the point, no? Dapat pag nagpe-present ka, be brief and concise, no? Kasi pag marami kang sinasabi at may nasabi ka na mali, yun, doon po minsan yung kliyente nyo nawawala na ng interest over your product. So, dapat less is more and very important. Ang ibig sabihin lang yan, you should be very brief and concise. Ano ba? Very important po yung ating last, no? Dress simply and professionally. Huwag maging overkill, ang bihis mo naman. No? Ibig sabihin yan, pag nag-10%, very important po yung iyong image, no? Yung iyong image, yung iyong kasuotan. So, dapat ang bihis mo ay professional. Hindi ka dapat naka-short lang, hindi ka naka-chinelas. So, dapat you should present yourself well, no? So that pagka po maganda ang iyong bihis, professional, lalabas mo dyan yung, mapagkakatiwalaan ka. No? Maipagkakatiwala sa iyo ang
pera nila, no? Sabi nga natin, sa real estate is a public trust. How can you be trusted if yung presence mo, no? Yung image mo ay hindi ka tiwa-tiwala. Okay? Can we do this, no? Can we do this through online, itong presentation, no? Kahit na hindi tayo mag-meet, pwede, no? For example, nasa nandoon ka sa iyong computer, no? O nandoon ka sa iyong cellphone. Kausap mo siya online. Siyempre, kailangan mo pa rin na nakabihis ka ng maayos. Hindi yung porket nasa bahay ka, nakasando ka lang, no? Dapat you should present also yourself even if you are in the social media, no? Para ang feeling ng kausap mo sa internet is presentable ka pa rin, professional ka pa rin na buyer. Okay? All of this in the presentation all of this aspect and presentation can be done, no, in the internet, no? Yung presentation, yung virtual training, we can do this all in the internet. Okay? So I hope you learned something about presentation. So thank you very much. Have a good day. God bless. Keep safe for everyone. Thank you.